Magandang araw sa atin lahat, mga kaibigan, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon itong tungkol sa PhilHealth at yung papel ng Senado. No? Alam po natin, alam nyo po, alam ko po, mahirap lang patunayan na sa loob ng PhilHealth ay sa kasalukuyan meron pong nag-exist, no? Na sindikato dito sa Senado, sa Senado, sa may PhilHealth, no? Pero bakit nasabi ni Badong Aratlis na partly to blame ang Senado dito sa mess ng PhilHealth na ito? Yan ang paglilingkod natin. Kaya, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na umaamin na mayroong kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang katotohanan at ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Excuse me po. Okay. Bakit ko po, no? Punterihin na kagad natin. Bakit ko nasabi yung patuloy na pananalasa ng sindikato sa PhilHealth ay pwede nating isisi partly. Hindi ko sinasabing abong sisi nito ay nasa Senado. No? Partly, dapat pwedeng isisi yan sa Senado. Bakit? Kung papansinin natin, ang ating pong mga kababayan, may time na, na natutuwa tayo pag nag-iimbestiga ang Senado. Pero dumating na tayo sa punto na nakakainis na, no? O may Senate investigation na naman, may Senate hearing na naman. Bakit naiinis yung mga kababayan nating karaniwan? Nag-aksaya lang ng panahon, wala naman nangyayari, no? Kadalasan, ang sinesenate hearing nila, yung mga tampok na balita. Tapos makikita mo yung mga senador, nag-grandstanding, nakakatuwa na mag-grandstanding yung mga nung panahon na maraming magagaling na senador sa Senado. Nung panahon ng Senate President, yung recently lang, yung natatandaan pa natin. Hindi yung mga noon, hindi pa naman ako tao noon. Pero nung panahon na si Senate President natin, si Enrile, ang mga senador natin, nariyan si Joker Arroyo, si Miriam Santiago, si Chopisto Gingona, ayan, si Ladrilon, kasama rin, si Dick Gordon. Yan yung mga, talagang pag naglabo-labo nakakalibang kasi matutuwa ka at napakahuhusay ng mga senador, no? Yun yung time na panahon na manood ka lang sa Senado, parang natututo ka, no? Pero dumating yung time, dumating yung panahon na yung pagga-grandstanding ng mga senador ay parang parang nakakainis na. Wala namang ang sabi nga ng mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino, nag-imbestiga na naman kayo. Wala na namang mangyayari diyan. Yun po yung natural, no? Kaya nga ang pagkakaalam natin o karamihan ng mamamayang Pilipino, ang sinasabi, may investigasyon na naman, wala na namang mangyayari diyan. Yan yung papel ng Senado, no? Bakit po ba nag-iimbestiga? Parte po ba ng trabaho nila sa paggawa ng batas ang pag-iimbestiga? Lalo na nitong mga masyadong mga kontrobersyal na mga issues ng lipunan. Tama po, parte po ng kanilang trabaho, sinumpaan tungkulin na mag-imbestiga, no? Para po saan? Dalawa po 'yan. Yung una po, yung lagi natin naririnig na mag-iimbestiga sila in aid of legislation, no? In aid of legislation. Pagkatapos ng investigasyon na to, magreresulta dapat sa isang batas, no? Na nakabatay doon sa investigasyon, sa natukoy nila na investigasyon. Ang isa naman po, yung yung talagang yung pag may nakita sila na mga paglabag, magre-rekomenda sila na magkaroon ng katarungan, no? Para sa mga paglabag na yan. So yung imbis, siyempre, pwera pa yung
Pwera pa yung magiging korte sila tuwing panahon ng tinatawag nating impeachment court na 2 beses na nating nasubaybayan sa tanang buhay ko. Okay. So, tama yun na nag-iimbestiga yung Senado. Kailan po nagagalit yung tao, no? Yung pakiramdam natin na sa kada investigasyon na ginagawa, ay wala naman nangyayari. Di ba? Hindi rin naman napipigilan yung mga iniimbestigahan nila, lalo na yung mga kontrobersya sa mga korupsyon. Napakarami, no, na inimbestigahan sa Senado, ay wala rin tayong nahita. Kaya nga sabi ng taong bayan, naungkat na naman dyan, o yan, mag-iimbestiga na naman, gastos lang yan, gastos sa panahon, gastos, wala namang mahihita ang tao. Sumusuko na yung tao, no? Dahil sa kawalan ng saysay. Yun yung mas maganda, no? Walang saysay. Meron nga dyan na pinangunahan itong napakagaling na senadora. Dahil na-issue, may issue po nung nakaraan taon o nung nakaraan pangalawang taon na ba o alam ko last year lang. May isang bakla po, may isang bakla na gustong umihi sa CR ng babae. Siyempre, di ba? Nag-viral yung video dahil nagkasagutan yung lady guard at saka yung bakla na gustong umihi sa CR ng babae. Kalat na kalat yung video na yan. Pinatulan nitong napakagaling na senadora na hindi na natin papangalanan na ang nagngangalang Risa Hontiveros. Sa husay, no, ng senadora na to, pinatulan yung issue. Bakit? Viral. Ibig sabihin, ganun po. Ganun na po yung level, no? Nag-imbita ka ng kung sino-sino para lang pag-usapan yung baklang gustong mag-CR. Nagresulta naman to ng isang batas. Ewan ko kung batas bang nagresulta nito o mga, ang pagkakaalam ko, ngayon, meron na ngayon na mga CR na all gender. Okay naman. Kaya lang, parang hindi na appropriate sa Senado na pag-aksayahan mo ng panahon itong mga bagay na ganito, no? Okay. Yun yung sinasabi natin, no? Nakikita na yung Senado, reactor lang siya. Nagre-react lang siya sa mga nagba-viral. Kung nag-viral na balita yan, tsak na tsak. Hihintay na natin yung Senate hearing dyan. Ngayon, ito, ang patunay nito na walang nangyayari sa mga Senate hearing. Last year, napabalita, kasi na-expose ng mga media, di ba? Well-Med Clinic. Well-Med yata yun. Basta ganun yung pangalan. Medwell o Wedmel, hindi ko na matandaan, no? Last year, sikat na sikat yung balita na yan dahil yung mga issue dyan, dialysis center, may mga namatay na, nagda-dialysis pa. Shock yung mga tao, no? Mauubos yung PhilHealth yan, yung budget. Yung pondo ng PhilHealth na kinukuha sa atin, lahat ng may trabaho, mauubos yan kung patay na, kumukubra pa para sa dialysis. Hindi masamang manlibre ng dialysis, pero ang masama, yung patay na yung tao, nakakakubra pa yung clinic na ito ng dialysis, no? Yun yung issue noon. Naririnig natin sa media. As usual, eto na ang Senado, pampapogi. Kaya ang tingin ng tao sa mga Senate hearing, pampapogi lang, no? Inimbestigahan yan, last year, August last year, pagkalipas ng isang taon, ibig sabihin, nakalimutan na natin. Sanay na tayo sa ganun, malilibang tayo na isang araw, 2 araw, parang press con lang kasi ang Senado, no? Magpe-press con, magpapapogi yung mga tao, tapos pag nakalimutan na ng taong bayan, nakalimutan na rin natin. Ano ba yung purpose na tinitignan nila noon? Noon pa nila sinasabi, may sindikato sa PhilHealth. Ngayon, bakit ko sila sinisisi? Kung tinototoo lang nila, no, yung trabaho nila, na kada imbestiga nila, merong resulta yan na batas, kung may sindikato, hindi mo mamatukoy yung sindikato
Nakagawa ka naman ng paraan, nakagawa ka ng batas. Kasi dalawa lang yan. Tutukuyin mo yung sindikato, ipapahuli mo sila, or nakagawa ka ng batas, kung hindi nyo matukoy man yung sindikato, makakagawa kayo ng batas bilang mga senador na nag-imbestiga para ma-prevent yung panibagong kaso na yon ng sindikato. Para ma-prevent yung mga sindikato na muling makapagnakaw ng pera sa PhilHealth. Kung gagampanan ninyo ang inyong trabaho, very busy. Saan very busy ang mga senador? Very busy sila sa panghihikayat sa mga tao na mag-rally. Di ba? Very busy sila sa ABS-CBN at kauudyok nila sa mga tao. Ang daming nag-rally sa ABS. Very busy sila sa re-react sa SONA, anti-terror bill. Very busy sila. Nakalimutan na nila yung na nung last year, meron sila. So kung kinakalimutan nila yung trabaho nila at very busy sila na punahin yung mga trabaho na alam naman nating may ginagawa, bakit alam natin na may ginagawa ang Pangulong Duterte laban sa COVID-19? Meron tayong COVID-19 na mga quarantine sites, meron tayong COVID-19 na mga tinayo para dito sa mga isolation, meron tayong mass testing, mas marami na natetest ngayon, meron tayong MECQ, ECQ, GCQ, at kung ano-ano pang barbecue. Meron po tayo niyan. Ibig sabihin, tumutugon po yung gobyerno, pero mas concerned sila dun. Kung concerned sana yung mga senador sa kanilang trabaho, na-prevent sana itong mga magnanakaw na to sa PhilHealth. Ang malupit niyan, hindi nila natukoy yung mga magnanakaw sa PhilHealth nung una sila nag-investigasyon last year, hindi na nila napigilan, wala pa silang nagawang batas para mapigilan yung masusunod na pagnanakaw. In fact, ang nangyari pa, kung ako yung sindikato, di ba? Kung ako ang sindikato ng PhilHealth, lalakas pa loob ko ngayon. Bakit lalakas pa loob mo magnakaw? Inimbestigahan ka na nga. Yun na nga eh. Inimbestigahan na nga ako ng Senado, wala pa rin nangyari. Ibig sabihin, kayang-kaya ko palang paikutan tong Senado na to. Ha? Supposedly, napakatatalino na nitong mga to. Napaikutan ko pa sila, na nanatili pa rin kaming sindikato sa loob ng PhilHealth. Kaya mas malakas ang loob namin dahil nag-hearing na eh. Ang nagresulta yung hearing, may binabasa ko kung ano na nangyari doon, pinalo up ko dito sa mga dyaryo. Aba, ang dami pala doon. Ha? Ang dami, yung mga dinimanda doon sa PhilHealth na yun noong nakaraang taon, napawalang sala. Bakit napawalang sala? Mali ng pinagdemandahan. Mali ng pinagdemandahan. Ano ibig sabihin ng mali ng pinagdemandahan? Yung pala, yung mga kinasuhan na yun, maliit lang yung parusa, wala pang 6 years. At sabi ng RTC, Regional Trial Court, hindi sa amin dapat sinasampayan. Hindi sila dinismiss dahil napatunayan na walang kasalanan. Kung hindi, dapat dun lang sa Metropolitan Trial Court. Hindi dapat sa Regional Trial Court. Ano po ibig sabihin o Municipal Trial Court? Ano ibig sabihin nun? Ano yung nakita natin? Hindi yung korte-korte. Kung hindi, ang liit lang pala ng penalty. Nakukuha ninyo? Kung nilakihan nyo yung penalty para sa mga magnanakaw sa PhilHealth, yun yung natuklasan ko nung nagbabasa, hindi yung sa korte. Kung hindi, yung liit ng penalty pala na ipapataw dyan, kahit pala matuklasan mo na may sindikato dyan, maliit lang din pala yung penalty. Paano lalaki ang penalty? Batas. Sinong gagawa ng batas? Senado. Nakita na ba nila yan? Dapat, dahil trabaho nila yan eh. Nakita na ba nila yan?
Kasi marami namang hindi sila nakikita. Dapat nila nakita yan dahil inimbestigahan nila yan. Kung hindi pa rin nila nakita yan, kung wala pa rin naging resultang batas sa investigasyon nila, para saan pa yung mga senador? Para saan pa yung ginagastos natin ng mga investigasyon? Di ba? Gumagawa lang tayo, kasi ang Senado, binoboto ng mga tao pambuong Pilipinas. So gumagawa lang tayo ng malalaking pangalan na wala naman palang silbi. Kaya dapat ang tignan natin ano-anong mga investigasyon na ang ginawa ng Senado for the last how many years at ano dito ang walang resulta kahit ano. Tama na yung mga senador ang namumuna sa ating Pangulong Duterte. Ang pinupunan nila ay hindi pa nalulutas ng mga tao sa buong mundo. COVID-19. Ang kino-question nila sa Pangulong Duterte, bakit hindi mo malutas-lutas yan, Duterte? Yung COVID-19. Ang tanong ko sa inyo, sinong nakalutas na yan? Ang point lang dito, binibintang ninyo na hindi kayang lutasin ni Pangulong Duterte yung imposible pang malutas. Sa totoo lang, bakuna ang panlutas dyan. Nung may bakuna na, imbis na matuwa kayo, anong gusto ninyong mangyari nung may bakuna na? Huwag tayong sumali dyan. Ha? Kasi delikado yan. Yun naman ang panawagan. Sino nanawagan nun? Mga senador na naman. Imbis na bigyan ninyo ng pag-asa yung mga tao, dahil meron na nakatuklas ng bakuna, Russia, tinatakot nyo na naman yung mga Pilipino na wag kayo magtiwala dyan kasi meron na bang record ng Russia na nang imbento sila na palpak? Hindi ko maintindihan yung attitude eh. Ang gusto nila ngayon, siraan na naman yung mga bakuna para kung nariyan at sinabi ng gobyerno na magpabakuna na tayo, matatakot na. Ano sinasabi ng mga senador din mga nagsabi nito? Baka matulad na naman sa Dingbak. Baka matulad sa Dingbak siya. Yan nga yung problema, tinakot nyo ng tinakot yung mga tao. Hindi na nagpabakuna, bumalik na naman, may polio na naman tayo, meron na naman. Ang solusyon po dito ay bakuna lang. Pero sinisisi nyo si Pangulong Duterte na hindi niya malutas yung COVID problem ng Pilipinas. Yung trabaho talaga ninyo ay pinababayaan nyo. Imbestiga kayo ng imbestiga. Partly you are to blame kung bakit nanatili ang sindikato sa PhilHealth. Bakit? Nung hindi na siya popular, nung hindi na siya kinakagat ng tao, wala na kayong resultang ginawa. Wala na kayong follow-up. Hindi nyo na pinalo up yung tungkol dito sa pag-ugat ninyo ng mga sindikato sa PhilHealth. Kung naugat nyo yan, na-stop nyo yan, nakagawa kayo ng batas, hindi sana natin pinoproblema yung pagbili ng overpricing ng PhilHealth. Lumakas pa loob nung nag-imbestiga kayo at walang nahita sa investigasyon nyo. Kaya tayo rito, mga kapatid, maggampanan tayo ng mga trabaho natin. Trabaho ninyo, Kiko, Rizon Tiberos, Boy Antok Drilon, at lahat ng senador, trabaho ninyo na makagawa ng batas para ma-stop yung mga yan or tukuyin nyo yung mga sindikato. Hindi nyo trabaho na magpapogi lang. Tuwing may sikat na iimbestigahan namin to para pumogi kami sa taong bayan dahil lahat kami may balak lahat sa pagtakbo muli, etc. etc. Matuto tayo na umako ng ating responsibilidad. Magkaroon kayo ng responsibilidad. Parang ang pinalalabas nyo, wala kayong kasalanan sa lahat. Hindi kayo pwedeng sisihin sa lahat. Na samantalang, nag-uubos tayong lahat ng paulit-ulit na investigasyon na wala naman palang nakita. Kung naimbestigahan nyo na yung PhilHealth na yan, natukoy nyo na sana last year pa. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang muli natin pagkikita-kita.
Kita-kita, dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratilis po.